Magandang umaga po uli sa inyong lahat. Hinihiling namin na samahan ninyo kami na magluksa yung buong SBD sa kamatayan ni Father Victor Leones SBD. 12 years old pa lang, nakarinig na ng pagtawag, "Victor, bigay mo sa akin ang iyong buhay," gaya ng sinabi kay Abraham. "Opo, Panginoon." Pasok siya dyan, sa seminaryo. 4 na taon, 2 taon dito sa building na yan, philosophy, umakyat sa Tagaytay, novitiate, pagpatuloy ang philosophy, post-theology. Ordained 1972. Inayos silang ipapeles, narinig din ang pagtawag, "Victor, pumunta ka ng Afrika." Sabi ni Father Vic, "Opo." Punta siya. 47 years ago. Ngayon namatay sa COVID. So, bawat isa sa atin, gaya ni Father Victor Leones, SBD, tinatanong din, ano ang maari mong ipagmalasakit para sa akin? Sabi ng Panginoon. Gaya sa unang pagbasa, sabi kay Abraham, "Isama mo ang pinakamamahal mong anak na si Isaac. Isakripisyo mo doon sa bundok." May katumbas din sa ating buhay si Isaac. Para din tayong si Abraham, sinasabihang, sakripisyo mo na yan. Hindi naman lahat tayo tinatawag na magsasakripisyo kagaya ni Father Victor Leones SBD. Yung iba, sa sakripisyo na, hindi nakapag-asawa dahil sila ang panganay, tinulungan makapag-aral ang kanyang mga kapatid. Lalo na ngayon, tinatawag ang lahat ng mga frontliners, hindi lang yung nasa ospital, kundi yung mga nasa grocery, naglilingkod sa atin, kung yung nagkukuhaan ng basura, yung mga naglilinis ng kalsada, sinasabihan, ilagay mo sa panganib ang buhay mo para makapaglingkod ka sa aking mga anak na iba. Tinatawag din tayo. Kaya, sa mga pagbasa, sa liturhiya ng salita ng Diyos, sa misang ito, 3 tanong pinapatanong sa atin. Ang una, sa kwento ni Abraham, ano ang hinihingi ng Diyos na ipagmalasakit natin para dadaloy sa ating kaluluwa ang kanyang biyaya? Sapagkat noong napatunayan ang katapatan ni Abraham kay Yahweh, nagsalita naman ang Panginoon. "Akong Panginoon ang nangangako sa iyo, yamang hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpalain kita. Ang lahi mo ay magiging sindami ng bituin sa langit, ng buhangin sa dagat." May katumbas din yung biyaya na binigay kay Abraham, na biyaya para sa atin, personal na biyaya ng Diyos, kung yung hinihingi niya na ipagmalasakit natin pagkaloob mo sa Kanya. Kaya huwag tayong magbiging-bingihan. Makinig tayo sa pagtawa. Pangalawa, mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, ang tanong, bakit tayo magtitiwala sa Diyos? Susugal ko yung mga pinakamamahal sa akin. Sagot ni San Pablo, hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob ng Diyos sa atin ang kanyang kaisa-isang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kaniyang anak? Pinagkaloob na.
Tayo lang ayaw nating tumbasan. Kasi covenant ang ating pananampalataya. Hindi yan na lahat nanggagaling sa Diyos. Kahit anong katiting na maibigay mo, maligaya na ang Diyos dyan. We fill up in our bodies what is lacking in the sufferings of Christ, sabi ni St. Paul. So kahit katiting, napakahalaga sa iyo dahil tao lang tayo. Kahit katiting, napakahalaga na sa atin. Pero minsan, hindi katiting ang hinihingi. Minsan, masakit. Yun lang, kausapin mo na yung nag-chismis sa'yo. Patawarin mo na yan. Mag-move on ka na ngayon. Tagal ka pa rin nag-iisip, paano ko kaya mapaghigantihan ito? Ano kayang mga masasakit ng salita ang maaari kong bitiwan para masugatan din ang kaniyang kaluluwa? We cannot move on. Parang yung isang babae na dinala sa ospital dahil may sakit, kim niya. Noon lang, nag-anesthesia na, tinignan nila, 3 sentimo Yan na pinakamahalaga sa kanya. Minsan, kinikim-kim din natin ang lahat. Hindi natin pinagkakaloob sa Panginoon pag hiningiin na niya sa atin. Yung katakawan mo sa pagkain po, halimbawa, pag malasikitan mo na dahil nagkakasakit ka rin naman So ngayon, unang tanong, anong hinihiling ng Diyos na isasakripisyo natin para dadaloy sa atin ang kaniyang biyaya? Pangalawa, dapat hindi na itatanong Nagtatanong kasi si San Pablo kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Kaya pagtiwalaan mo na. Susugal mo na. Ano ang sagot ni San Pablo? Na ipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak. Kaya ipagkakaloob din niya sa atin ang lahat ng bagay na magaganda. Kung marami ka pang pangangailangan ngayon, minsan may nangungumpisali. Nawawalan na ako ng tiwala sa Panginoon dahil tagal ko nang hinihiling ito, hinihiling ko yan, hindi binibigay. Baka ikaw hindi mo pinagmamalasakit ang katumbas ni Isaac, kaya hindi dumadaloy ang biyaya ng Diyos sa iyo. Baka kim mo pa rin, 3 sentimo lang, hanggang namatay ka na lang. Ang pangatlong tanong ay mula sa Ebanghelyo. Ito ang minamahal kong anak. Pakinggan ninyo siya. Iba ang nakarinig sa nakikinig. Yung nakarinig, ang dami mong naririnig Baka kasama na doon yung pagtawag sa iyo ng Diyos. Kasi hindi ka nakikinig. Ang pakikinig ay may intensyon ka talaga. Yung nagpo-focus ka, yung buong atensyon mo doon sa pakikinig kung anong sinasabi para maintindihan mo. Minsan sobrang takot natin, hindi na natin maintindihan. Parang si San Pedro ngayon. Sabi niya, Guro, tatayo na tayo dito ng 3 kubol. Isa kay Moises, isa kay Elias, isa po sa inyo. Tapos mag-i-ecotourism na tayo. Kung ngayon pa, yung mga negosyante, mag-i-ecotourism na yan. May gate na doon, magbabayad ng ticket, pagkatapos magsasamba doon. Kung ano-anong pinag-iisipan natin kasi. Ito ang pinakamamahal kong anak, pakinggan ninyo siya. Hindi tayo nakikinig. Naghahanap tayo ng mga signos, superstitious belief na, mga pamahiin na ito, tinawag ako ng Diyos dahil ganito ang gusto ng Diyos sa akin. Hanggang hindi tatamaan ng kidlat, hindi pa maniniwala. Alalahanin natin dito, si Elias. Si Elias, sabi ng Diyos, magpapakita ako sa iyo, I will reveal myself to you. By lindol.
wala ang Diyos doon sa lindol. May malakas na hangin, wala din ang Diyos doon sa malakas na hangin at saka sa bagyo, wala doon. God revealed Himself to Elijah in the still, small voice. Kaya kung hindi mo aalisin lahat yung mga distraction sa buhay mo, itong still, small voice na kinakausap ka ng Diyos, hindi mo maririnig. Kaya hanggang ngayon, nananatili tayo sa ating kasalanan. Hindi tayo nakikinig. Tsaka hindi yan, napunta ka sa simbahan, luhod ka sandali, wala ka naman narinig. Ang tagal bago mo marinig ang tinig ng Diyos. Si Saint Teresa of Avila, 30 taon na nagdasal ng taimtim para marinig ang salita ng Diyos. Kaya yung mga seminarista, 4 na taon dyan, 2 taon doon, novitiate, postulancy, theology pa na 4, minsan papaaralin pa sa Rome yan. Ilang taon. Minsan pa nga, hindi pa nakikinig eh. Mga pare na yan, may doctorate na ng moral theology yan, makasalanan pa rin. Hindi nakikinig doon sa still, small voice that God wants us to listen to. Kaya sa Eastern forms of prayer, mayroon yan sila. Concentrate on your breathing. O kaya sa Tibet, para marinig talaga nila yung universe. Pag may isip, may mga thoughts, may mga pag-iisip, buburahin nila yan. Hanggang empty na yung mind nila, makapasok na yung katotohanan. Ang sa atin, ang papasok ang Diyos. Paghirapan mo yan. Kailangan ng matinding spiritual exercise para marinig mo yung still small voice. Kasi pag sabi ng Diyos, ito ang minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya. Hindi kasi sigawan yan. Kailangan maghirap ka para marinig mo yung still small voice. God whispers to your heart. Kaya kung dami kang pinagkakaabalahan, inuulit-ulit mo na uli yung Game of Thrones at saka Vikings sa Netflix dahil wala ka na ibang mapapanood, hindi mo maririnig ang salita ng Diyos. Yun ang mensahe sa atin ng mga pagbasa sa liturhiya ng salita ng Diyos ngayong 2 linggo ng mga mahal na araw. Darating na tayo, Kwaresma na. Tanungin natin ang ating sarili, itong 3 tanong. Ano ang hinihiling ng Diyos na isasakripisyo natin para dadaloy ang kanyang biyaya? Pangalawa, bakit kailangan tayong magtiwala sa Diyos? At ang pangatlo, paano natin tunay na mapakinggan ang kaniyang salita?